Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads, and for tonight's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga and syempre kay Bimbi at kay Raisa May. Pero bago natin pag-usapan ang lahat ng yan, talakayin at silipin muna natin ang naging kaganapan po para yan sa Metro Manila Film Festival first batch of official entries ng mga pasok po sa top 4 na movie or pelikula. So Metro Manila Film Festival have been selected based on submitted script. So first entry, pumasok po ang second Miracle in Cell number 7, Viva Communications, lead actor si Aga Mulak, directed by Noel Naval. Entry number 2, title Amir under Jimmy Pictures, starring Dennis Trillo, Will Ashley, Glyza De Castro, Argus Aspiras, directed by Sig Dulay. And entry number 3, Haunted Carnival, under Regal Entertainment, starring Julia Barreto, Piang Smith, Maricel Soriano, James Reid, and John Arcilia, directed by Joey De Guzman. At ang entry number 4, ito na po yung kay Bossing Vic Soto and kay Vice Ganda, The Greatest Showdown, under ABS-CBN Films, Idea First Company, AVT Entertainment Inc. and M-Set Productions, starring Vice Ganda and Vic Soto, Director John Robles Lana. And alam nyo ba mga kadabarkads, itong si Bossing Vic Soto and si Vice Ganda ay may surprise appearance po during the event. Makikita nga dyan sa picture na kasama nga po si Bossing Vic Soto, si Vice Ganda, and si Direk John Robles Lana. Akala ko nga po hindi makaka-attend si Bossing Vic Soto pero present pala siya together with Vice Ganda. Kaya naman congratulations kay Bossing and syempre kay Vice dahil pasok sila sa first batch of official entries para po sa Metro Manila Film Festival. At hindi lang yan mga kadabarkads dahil kanina inanunsyo po ng overall chairman ng MMFF na si Attorney Romando Artes na hindi na pwedeng lumampas sa 299 ang presyo po ng ticket sa festival period ng Metro Manila Film Festival 2026. Ayon nga po sa kasunduan nila ng Cinema Exhibitors Association of the Philippines, yan po yung napag-usapan po nila. Dagdag pa nga po niya, pwede itong bumaba ng 299 lalo na sa mga probinsya. Pero hindi po lalagpas ng 299. Kayo ba mga kadabarkads, alin sa apat ang panonoorin nyo dyan? Ako yung kay Vice Ganda and kay Bossing Vic Soto. At parami nga po mga kadabarkads ang nagtatanong kung kasama ba sa casting si Raisa May Dizon and si Bimbi. Wala pa pong official na announcement tungkol dito pero malakas po ang kutob ng ilang dabarkads natin na kasama nga po ang maybe na magpapakilig sa naturang pelikula ni Bossing Vic at Vice Ganda. Well, abangan na lang natin mga kadabarkads kasi sa ngayon wala pa naman pong official announcement ukol dito. Samantalang kanina naman mga kadabarkads, alam nyo ba bago po mag-live sa TikTok, ito pong si Mami Riza, mami po ni Raisa May Dizon, isa po si Raisa May and si Ate Nicole niya ang nag-ayos po sa kanya. Makikita nga po sa video na binahagi po ng Team Raisa, natulong po si Ate Nicole and si Raisa May Dizon sa pagme-makeup kay Mami Riza. Sana nga mga kadabarkads ay kuhanin na po ang Team Raisa na official endorser ng Lux Slim Coffee. Samantalang talakayin naman natin ang tungkol dito sa kasong kinakaharap po ni Angeliana mga kadabarkads na kung saan pinagbabayad nga po siya ng 3.5 million danyos para po sa kaso ng TBJ. So problemado daw po ngayon si Angeliana. Ayon nga dito, aminado si Angeliana na hindi niya alam kung saan kukuha ng 3.5 million pambayad para sa hinihing danyos ng Itbulaga. Ito'y kaugnay ng pagpabor ng korte sa TBJ Production na pag-aari ng iconic comedy trio ni Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon sa kasong isinampa nila laban kay Anjo Iliana. Dinamanda ng TBJ si Anjo dahil sa mapaninang puring mga pahayag nito laban sa mga host ng Itbulaga sa pamamagitan ng TikTok. Inatasan ng korte si Anjo na magbayad ng 3.5 million bilang danyo sa TBJ Productions dahil sa nakasira umano ng reputasyon ng noontime show at ng mga host nito ang kanyang mga pinagsasabi.
Batay sa inilabas na resolusyon ng Branch 279 ng Regional Trial Court RTC ng Mandaluyong City kahapon, June 29, 2026, pumanig ang korte sa TBJ Production na isinampa nitong kasong injunction at damages laban sa dating host ng AB. Bukod dito, nagpalabas din ang korte ng permanent injunction laban kay Angeliana na magbabawal sa kanyang mag-post, mag-share, mag-broadcast o muling i-upload ang kanyang mga naging pahayag sa TikTok at iba pang social media at digital platforms. Sinabi ng korte na hindi lisensya ang freedom of speech para manira ng reputasyon ng ibang tao. Samantalang sa isang episode ng Showbiz Updates, ibinalita ng host nitong si OG Diaz na nakausap niya si Anjo tungkol sa naturang kaso. Sinabi nitong honestly hindi niya alam ang kanyang next move pero yung mabayaran yung 3.5 milyong bilang damages, hindi rin niya alam kung saan nahagilapin, pahayag ni Mama Ogs. Batay sa paliwanag ni Attorney Reggie Tongol, hindi raw talaga madaling lusutan ang hinihinging danyos ng TBJ kay Anjo kahit pa sabihin nitong wala siyang pera kapag walang maibayad si Anjo, sa complainant maaring kumpiskahin ng sheriff para ang mga ari-arian niya tulad ng mamahaling gamit, kabilang ang kotse at painting. Pwede rin daw sulatan ng sheriff ang mga TV network at iba pang company kung saan connected kay Anjo para sa korte na idiretso ang talent pinito para sa pagbabayad ng danyos. Ngunit nasa batas din daw na may mga kagamitan na hindi pwedeng kumpiskahin sa akusado tulad ng bahay ng pamilya, mga ordinaryong damit at sweldo for the past 4 months sakaling mapatunayan na ito'y nakalaan para sa pamilya. Nilinaw naman ni Attorney Reggie na posible lamang itong mangyayari kung final na ang desisyon ng korte dahil maaari pang umapila si Anjo sa Court of Appeals sa loob ng 15 days. Ibig sabihin, hindi muna maglalabas ng writ of execution ng korte habang tuloy ang pagdinig sa kaso. So ayun na mga kadaberkads, problemado daw po si Mr. Angeliana kung saan kukuha po ng 3.5 million para ibayad danyos sa Itbulaga or sa TBJ Production. Samantalang bago matapos nga pong update na to mga kadaberkads, saya nyo pong ipakita ko sa inyo itong mga AI picture ni Bimbi and ni Riza Madison. So sa unang picture po na AI, kasama po ng maybe ang tatlong lolas at ang pangatlong picture naman, medyo nakakatawa to mga kadaberkads kasi umabot na po sa punto na ginawan po ng wedding picture si Riza and si Bimbi. Ganyan na po umabot mga kadaberkads yung kilig ng mga netizen. So kahit nasabing AI, nakaka-good vibes at meron pong kasiyahang hatid sa atin itong mga picture na to. And sana nga mangyari po ito in the future mga kadaberkads. Kayo ba? Agree ba kayo dito? Please comment down below. So paano mga kadaberkads? Hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.